Okay, so this is Real Talk 101, episode 187. Kuha po tayo dito ng isa. Please follow, like, and share po lahat ng videos ko, lahat ng social media platforms ko. At sa gusto magpa-ritual, magpa-reading, message lang po kayo. Okay? So this is the message right here. Transition, and that is frog. At talaga, magkakaroon ng pagbabago. Ala. This is a powerful time of change and you are being called to connect with the world of emotions and feminine energies. You may also need to engage in process of cleansing, whether it is physical, emotional, spiritual, or energetic. Diba? Papasok tayo sa linggo ng Semana Santa. At ngayon sinasabi talaga ng universe, magpa-cleansing ka physically, emotionally, spiritually, and energetically. Ibig sabihin, ito yung mga aspeto sa buhay or bahagi ng buhay ng isang tao na laging tinatamaan at inaabuso ng iba. 'Di ba? Kapag may mga tao kasing hindi makaganti, 'di ba? Magpapagawa ka ng pamarusa, magpapagawa ka ng kung ano man yung gusto mo ipagawa. Kailangan buo ang loob mo, nagampanan kung ano man yung bahagi mo habang tumatakbo at umuusad ang ritual. Dahil ang ritual ay maihahalin tulad mo, Real Talk, sa isang pagpapagamot sa ospital. Hindi siya gagaling, hindi siya mailalagay sa safe na sitwasyon hanggat hindi ka nakikipag-coordinate at cooperate sa mga doktor at espesyalista na nagbibigay ng payo at suhestyon sa mga gamot. At pakatandaan ninyo, may mga pasyente na hindi hiyang sa unang reseta. Kaya nagbabago, pinapalitan. Ganon din po yun sa ritual. Kasi ang una, pangalawang nakikita, kapag niritual mo, patagal ng patagal, meron pang ibang problema na kailangang tanggalin, ayusin, gamutin para maisaayos ang lahat. Kung nagkaroon ng panahon, halimbawa, nagkaroon ka ng problema na pumili ka sa maling tao, na-realize mo after 2 years. 'Di ba? 2 years. So, nagpa-ritual ka. Pero yung kasalanan mo, pagkakamali mo, pagkukulang mo 2 taon. Sa tingin mo, mabubura lahat yun sa isang iglap? Di ba hindi? Kasi yung pagbubura nun, depende kung ano yung ginamit mo. Lapis, ballpen, or pentel pen. Ganon din ho sa spiritual side ng buhay natin, Real Talk. So kapag nagpa-ritual ka, huwag kang umasa na magic ito na mawawala. Huwag kang umasa na bubunga lahat ng itinanim mo. Dahil hindi lahat ng itinanim ay tutubo. Depende sa lupang pinagtamnan. Ganon din po yun sa tao. Depende sa ugali ng taong ginagamot, nagpapagamot, at inuutusang ipagamot. Yun po yun. And that's the Real Talk right there. So ngayon, sinabi na ni Universe, magkakaroon ng malaking transition sa buhay ng tao. Mapa-physical, emotional, spiritual, and energetically. So, ibig sabihin, ito yung mga bagay na tatamaan ng Semana Santa. Kung may mga kalaban kayo, ito yun. Dito kayo mawiwindang kapag gumanti ang mga kalaban ninyo. So, magkakasakit, magkakahiwalay, magkakagulo, magkakasagutan, 'di ba? Mamalasin ka sa negosyo, sa trabaho, sa pera, sa relasyon. Lahat ng mga anak mo mamalasin, lahat ganun. May mga ganun. So, 'wag niyong pakakaasahan na kayo lang. Dahil yung kalaban niyo, alam niya kung ano yung kahinaan niyo. So, kung tatamaan niya ang kahinaan ninyo at hindi niyo nilagyan ng protection ahead of time, mahihirapan ka, mapipilayan ka, at higit sa lahat,
ito yung bagay na minsan hihilingin mo na lang matsugi ka dahil hindi mo na kaya. So ngayon yung gagawin mo para hindi ka humantong sa ganung punto na mawala lahat ng meron ka or mawala lahat ng mahal mo sa buhay, gawin mo habang may panahon pa at kaya pa. Kasi ugali ng Pinoy, hihintayin talagang lumala bago magkakaroon ng solusyon or magpapagamot, di ba? And then, apurado pa. Ano yun, magic? So, huwag kang mag-apura kung ikaw mismo matigas ang ulo mo na makinig ka na maganda pa rin yung precautionary measures better than cure. Okay? And that is the real talk right there. So, kung ayaw niyong mabarang, makulam, masumpat, magayuma sa papasok na Semana Santa, magpalagay na po kayo ng protection. Lalong-lalo na kung may duda kayo kung sino ang gumawa niyan sa inyo. At doon naman po sa may mga dati ng gayuma, kulam, sumpa at barang, hindi ho natin yan makikita kung matutuluyan kayong matsugi sa Huwebes Santo or Biyernes Santo. Okay? So, ito na lang po. Abangan ninyo. At maraming salamat po. Good afternoon.